Okay, so magandang araw. Welcome sa ating ikalawang kabanata dito sa Malayuning Komunikasyon. Phil 231 ang ating code. So, ito ay pumapatungkol sa komunikasyon at globalisasyon. Okay, so una sa lahat, muli ako si Binibining Marineth L. Malubag, ang inyong subject teacher sa kursong ito. Okay? Ayaw na lang mag-next slide. Okay, ayan. So, sa pagtatapos ng kabanatang ito, na inaasahan na inyong maipaliwanag ang impact ng usaping kultural at pandaigdig pagdating sa komunikasyon, at inaasahan ding magkaroon kayo ng kamalayan at pagsasaalang-alang sa kultural at intercultural na pakikipagkomunikasyon ng mga ideya. Okay? At syempre, para inyong maisagawa itong dalawang layunin na ito, narito yung mga paksa na ating tatalakayin sa ilalim nitong ating ikalawang kabanata. Okay? Ayan, so una, ang ating tatalakayin ay ang komunikasyong lokal at global sa multicultural na konteksto, at susunod dito ay itong mga variety at rehistro ng wikang pasalita at pasulat. Alright. But, ngunit ngayon, mag-focus muna tayo dito sa dalawang variable dito sa kabanata na ito, so ang komunikasyon at ang globalisasyon. Right? But since hindi na bago ang terminong komunikasyon, at yung konsepto niya, para sa inyo, dahil palagi naman natin siyang nagagawa, at natakal na rin natin siya, ang komunikasyon, particularly noong unang kabanata natin, right? So, ang terminong globalisasyon, ito na yung ating pagtutuunan muna ng pansin, dahil kamakailan lamang siya naging termino talaga, okay? And, ayun nga, also, samantalang ang konsepto ng komunikasyon ay nauunawaan sa halos lahat, ito nga, ang konsepto ng globalisasyon ay hindi, diba? So, ang tanong ngayon, ano ang globalisasyon? Alright. Well, matapos ang mga dekada ng patuloy na unlad ng mga makabagong teknolohiya, masasabi natin 'di ba na napaka-konektado na ng mundo. Okay? At sa totoo lang, guys, ang globalisasyon ay isang napaka bigat at napaka-komplikadong konsepto, sa totoo lang. Kung kaya para masagot natin tong tanong na to na nasa screen, magsimula tayo sa tanong na paano nga ba tayo naging magkakakonekta? Paano nagiging connected ang mga tao dito sa mundo? Okay? Well, nakatira tayo dito sa mundo kung saan ang bawat tao ay konektado socially, politically, economically, and even environmentally. Yung pagtaas ng porsyento ng pakikipagpalitan sa pagitan ng mga bansa, yung paglago ng mga organisasyong pang-international, and also yung pagbabago sa transportasyon at komunikasyong pang-teknolohiya. Yan, nangangahulugan lamang yung mga yon na talaga aktibo yung koneksyong ating tinatawag. Kaya't mayroon tayong tinatawag na globalisasyon. Okay? So, ayun, doon umiikot yung konsepto ng globalisasyon. Pero, ayan, para maintindihan ninyo palalo, mayroon akong ibabahaging video sa inyo. Maikling video lamang ito. So, panoorin muna ninyo at intindihin ninyo yung pinapahiwatig na mensaheng ito. Globalization is a widely discussed topic. It is therefore not all that easy to explain such a complicated term in simple words. Let's start from the beginning with the background to globalization. Advances in technology, such as mobile phones, aeroplanes, telephones, and the internet, have made the growth of transport and communication networks possible.
Amongst other things, this means that people and countries can exchange information and goods more quickly and in a less complicated way. This process is called globalization. Globalization comes from globe and means the worldwide coming together of countries and nations. Let's look at an example. Companies used to manufacture products in their home countries, just like the companies Profi TV and Supercolor, who produce televisions in country A. Their products are in direct competition with each other, but both companies pay the same salaries and production costs. They have the same customers, use similar suppliers, and sell televisions at similar prices. In short, the same conditions apply to both companies. So far, so good. Due to technical, cultural and economic developments that have come about through globalization, other companies which manufacture products under different conditions can now offer their products in country A too. That's why a company from country B can sell televisions here at a lower price because they were produced for less. The local firms Supercolor and Profi TV have to react to withstand the competition. And so the world grows closer together, and there is an active exchange of goods between countries. More affordable products are available for more people. However, not only does an exchange of products and economic goods take place, but also of services, knowledge, cultural goods, and even languages. All of these individual elements are closely linked and influence each other. But where there is light, there is also shadow. Because of globalization and this intense exchange of goods, people and the environment often suffer. If a company decides to move production to an economically disadvantaged country, people in industrialized countries lose their jobs. At the same time, job opportunities open up to many locals in the economically disadvantaged country. Many people in these countries work for very little money in comparison to those in industrialized countries. Therefore, they often remain poor and more often than not do not have sufficient insurance, social insurance or health insurance cover. A further disadvantage of globalization is ecological problems such as climate change. The use of aeroplanes, ships and lorries to transport goods over international borders is constantly on the increase. This causes more carbon dioxide to be released into the atmosphere, which, in turn, is the main cause of global warming. Even national environmental standards are ignored. This is a further cost factor in the worldwide international site competition, which should be kept as low as possible to be attractive for a company. There are therefore many sides to globalization, which affect almost all aspects of life, causing me to think that the chain of positive and negative effects will continue to grow further. What's important is to realize that globalization itself is neither good nor bad. It just depends how people deal with all the new possibilities in the future. Ayun, so base sa napanood ninyo na maikling video, ang globalisasyon ay ito, ang mababasa ninyo sa inyong screen. Ang globalisasyon ay ang proseso ng interaksyon at integrasyon ng mga tao, kumpanya at gobyerno ng iba-ibang bansa. Ito rin ay isang prosesong hatid ng internasyonal na kalakalan at pamumuhunan sa tulong ng impormasyong teknolohiya. At ang prosesong ito ay may mga epekto sa kapaligiran, kultura, sistemang politikal, kaunlarang ekonomiko at sa pisikal na kalagayan ng mga lipunan sa libot ng mundo. Alright, so doon, take note of this also. Ang problema sa globalisasyon, guys, ay hindi siya basta-basta isang proseso lamang, kundi isang masasabi natin na masalimuot na mga proseso at minsan nagpapatong-patong at nagdidikit-dikit na mga proseso, kaya nasasabi na siya ay masalimuot, at minsan nga ay nagtataliwasan pa
at naglalaban-laban yung mga prosesong yan. Kaya, ayun, mahirap talagang intindihin or mahirap talaga na paliitin ang globalisasyon sa isang tema. No? And I think, personally, ang pinakamahusay na paglalarawan sa globalisasyon ay yung idea ni Kenshi Omi, no, na ang globalisasyon daw ayon sa kanya ay mundong walang hangganan, o ang term na ginamit niya ay borderless world. Okay? So, nasabi na yun dahil hindi lamang kasi tumutukoy ang globalisasyon sa tendency ng tradisyonal na hangganang politikal batay sa pambansa at pang-estadong hangganan para makapunood. Diba? So, bukod doon, pinahihiwatig din ng kanyang paglalarawan ng kanyang konsepto yung division na sa pagitan ng mga tao na dati pinaghihiwalay ng oras at even the distance na naging hindi na gaanong mahalaga at magkaminsan nga ay wala ng halaga, 'di ba? So kaya kung tutuusin nga, ang globalisasyon ay masasabi nating hindi na bago. Okay? So ang mundo ay globalisado na siya kahit bago pa maimbento itong terminong globalisasyon. Okay? Kasi halimbawa, libong taon na noong ang tao ay kalaunan, kahit yung maging mga korporasyon na kahit ayun ay bumibili at nagbebenta sa malalayong lupain tulad ng sa pamamagitan ng kilalang Silk Road sa gitnang Asia na nagdurugtong sa China at sa Europa noong gitnang panahon, no? So ganun din daang taon na rin noong ang mga tao at mga corporation ay namumuhunan sa mga negosyo sa ibang bansa. In fact, marami sa mga katangian ng kasalukuyang alon ng globalisasyon ang katulad ng mga umiiral na bago pa sumiklab ang unang digmaang pandaigdig noong 1914. And and ayan, pero syempre obviously ang mga polisiya at yung pag-unlad ng teknolohiyang nitong mga huling dekada ay nagbukas ng mga bagong domestic at international na ekonomiya, no? And after ng mga ilang years matapos ang second ng World War II, lalo na nitong huling 2 dekada, maraming gobyerno ang gumamit ng malayang pamilihang sistemang pang-ekonomiya na nagpataas ng kanilang potential sa produksyon at lumikha ng napakaraming bagong oportunidad para sa internasyonal na kalakalan at pamumuhunan. At nagawa rin ng maraming gobyernong dramatic na bawasan yung mga sagabal na komersyo, at yung mga yon ay nakapagtatag ng mga kasunduan na nagtataguyod ng kalakal, service, and puhunan. And so since sinamantala ng mga korporasyon ang mga advantages ng mga bagong oportunidad, nakapagtatag din sila ng mga pagawaan at production and even mga kaayusang pampamilihan sa kanilang mga dayuhang partner, no? Kaya dito mababasa ninyo sa slide na sa inyong screen, ang mahalagang katangian ng globalisasyon kung gayon ay ang international, industrial at pinansyal na estrukturang pangnegosyo. And here, ayan, teknolohiya, syempre ang isa pang naging principal na tagasulong ng globalisasyon. Particular na ang mga pag-unlad sa informasyon teknolohiya o information technology, no? Ito yung lubos na bumago sa buhay ekonomiko ng dito sa mundo, no? Itong information technology na ito or yung IT ang
nagbigay sa lahat ng uri ng individual na ekonomikong actor like consumer, investor, mga nagnanagosyong tao, sila yung ito yung nagbigay ng sa kanila ng mahalagang kasangkapan sa pagtukoy at pagpapatuloy ng mga ekonomikong oportunidad. So kasama na doon yun nga, itong ang mas mabilis at mas impormadong mga pagsusuri ng mga ekonomikong trend sa buong mundo, yung mabilisang paglilipat ng mga mahalagang pag-aari o yung natawag nating asset, at maging yung collaboration sa mga partner na mula sa malalayong lugar. Alright, so ayun so yun yung konsepto ng globalisasyon na meron tayo ngayon na napaka-laganap sa mundo. Okay? So, ngayon, pasadahan na rin natin to, itong maikling kasaysayan ng globalisasyon at ng komunikasyon. Okay? Ayan, so, noong mga 1830s, basa dito sa timeline, umusbong ang telegraph. Okay, so ito yung pinakaunang teknolohiyang pangkomunikasyon. Okay, so isa siyang dekuryenteng signal na nagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng pahatirang kawad. Alright, so sumunod dito, ang Washington at Baltimore ay naging konektado na noong 1843. Ayan, so yun yung first long distance telegraph system na set up to run over land doon sa United States of America. Alright, then after 2 decades noong 1865 ay yung Britanya at India naman ang sumunod na pinakamalayong countries na naging connected dahil sa telegraph. And then here, sumunod doon ay noong 1870. So, base dito, ang Europe ay nakakonekta na sa malalaking bahagi ng mundo. And noong 1924 ay sinubukan ni Haring George V na magpadala ng mensahe sa kanyang sarili na lumibot sa buong mundo. At ayun nga, naging successful yan sa loob lamang ng 80 seconds lamang. So, ayun, ganon na-develop ang komunikasyon at globalisasyon noong una. Alright, so kung itutuloy natin to, noong 19th century naman, umusbong naman yung global news networks, na naging, dahil doon ay naging possible sa tulong ng mga satellites. So dahil dito, naging posible na rin yung yung mga balita ay nalilibot na sa malalaking bahagi ng mundo, at naging global na rin yung saklaw ng balita at hindi na lamang pang lokal. So saka nakakarating na sa maraming audience ang bawat balita. Okay, so pagkatapos after ng pag-usbong ng pag-usbong ng global news networks ay nagkaroon na ng electromagnetic waves. Okay, so umusbong na yung mga organisasyong mayroong mission na makapag-disseminate ng radio frequencies. Okay, so at yung panahong yun, yun ang kapanganakan ng radyo or radio. Okay, so kung itutuloy pa natin at ngayon, which is ngayon na siya, ngayong era na, so obviously at sa pagkakaalam naman natin, at ngayon naman sa ating kasalukuyang sitwasyon, mayroon na tayong laptops, mobile phones, tablets, wifi, at marami pang iba na nakakatulong sa atin para maabot natin ang bawat sulok ng mundo kahit nasa isang tabi ka lang, diba? So, yun yung maikling kasaysayan ng globalisasyon at komunikasyon. Ayan, so kaugnay ng mga pagbabago at developments na yun, syempre, hindi natin mapagkakailan na mayroong impact ang globalisasyon sa komunikasyon. Okay? In fact, sa artikulong pinamagatang The Impact of Globalization on Communication Skills Development, so sinabi ni David Ingram doon na ang
linang ng kasanayang pangkomunikasyon ay mahalagang salik sa tagumpay ng negosyo. Ngunit ang impluwensya ng globalisasyon at cross-cultural na interaksyon nitong mga nakalipas na dekada ay totoong nakakaapekto ng lubos sa uri ng kasanayang pangkomunikasyon which is kailangan, no? Kaya't yung mga negosyante, kung mapapansin natin, ay hindi na lamang kailangang makipag-communicate ng mahusay, hindi lamang yun yung kailangan, yung communicate ng mahusay sa mga taong may katulad nilang kultura. Sa makatuwid, kailangan din nila maunawaan o nating lahat generally ang dynamics ng malalayang distansyang kolaborasyon, ang impact ng kultura sa paraan ng pananalita at lengguwahe ng katawan o yung natawag natin body language, at kung paano gamitin ang teknolohiya para makipag-communicate sa mga tao sa kabilang bahagi ng mundo pa. Okay? Kaya sa parteng to, ating isa-isahin itong mga impact ng globalisasyon sa komunikasyon. Okay? So, una, yan. Virtual interaction. So, nang dahil sa globalisasyon, ang komunikasyon natin ngayon ay pwede na nating isagawa virtually, right? So, katulad na lang ng pagsasagawa natin ng klase sa Google Meet, and even katulad nitong pre-recorded lecture video na ginagawa ko para mapanood ninyo anytime you want. So, ayun nga, pinakilala ng globalisasyon itong virtual na komunikasyon at kolaborasyon na silang pangunahing bahagi ng akademiko at trabahong dynamics, 'di ba? Lalo sa panahon natin ngayon ng pandemic, or masabi na ba natin post-pandemic, So, ayun, bilang individual na ang pangunahing gawain sa araw-araw ay ang pakikipagkomunikasyon, kailangan nating maunawaan syempre ang kalakasan at limitasyon ng iba't ibang medyang pangkomunikasyon at kung paano magagamit ang bawat medium na mga yon tungo sa maximum na epekto nito. Okay? So, halimbawa, ang pakikipag-communicate sa pamamagitan ng email sa malayang leader ng isang pangkat ay nangangailangan ng ilang etika at pananarinari o yung natawag nating nuances sa English, na madalas ay hindi kailangan sa harapan or face-to-face na interaction, 'di ba? So, gayon din kailangan ng bagong lapit sa mga virtual na pagpupulong at ang mga taong sanay na sa mga kontekstong pangkatan ay maaaring malito o hindi makapagbahagi sa mga virtual na setting. Kaya nga napapansin ko na kapag virtual yung ating klase, synchronous, ay hirap yung iba sa inyo na makipag-participate o maging vocal. Unlike kapag face-to-face na kaya nilang i-express yung sarili nila. Okay? Ayun nga, sa katulad na lamang ng ating sitwasyon ngayon, malaking adjustment ang ating ginagawa para masolusyonan itong LDR-like na estratehiya ng pagkatuto at pagtuturo. So, ito yung dahilan kung bakit sinusubukan tugunan ng mga paaralan ang mga hamon ng virtual na interaction. And ayun so pangalawa, kamalayang kultural sa pananalita. Okay, so dito naman, sa pangailangan ng kultural na kamalayan ay isang pangunahing impact ng globalisasyon sa mga kailangang set ng kasanayan tungo sa epektibong komunikasyon na nagresulta sa evolusyon ng mga programang luminang sa mga kasanayang pangkomunikasyon.
Like, for example, sa trabaho, and even sa paaralan, halimbawa, kailangan ng abilidad sa pag-capture ng mga panlinlang na pananarinari o yun nga tinatawag nating nuances ng paraan ng pananalita ng mga tao sa tuwing nakikipag-communicate sa iba't ibang tao na may iba-ibang kultura. Okay? So kahit pa ang mga tao ay nagsasalita ng parehong wika, ang pagkakaiba sa kultura ay maaaring makaapekto talaga sa bokabularyo and even sa ekspresyong kolokyal, sa tono ng boses, at mga paksang tabu. Okay, so like for example, sa kulturang Hapon halimbawa, maaaring ipalagay na base sa kanilang kultura, nakabastusan yung pagtatanong ng mga personal na impormasyon sa initial na pulong o dun sa first na pagmi-meet pa lamang ng dalawang tao. Pero sa Amerika, samantala, yung pagtatanong ng mga personal na impormasyon at pagbabahagi ng mga impormasyon na ito ay maaaring ipalagay na mainit na pagtanggap o pakikitungo o pagiging open doon sa taong yun, which is ganun din tayo dito sa Pilipinas, 'di ba? So kung alam ng mga negosyanteng Hapon at Amerikano yung ganito nilang kanya-kanyang kultura, maaari silang makapag-communicate sa isa't isa sa paraang mas mabisa o mas epektibo. Yung hindi nila mamimisinterpret yung gustong ipahiwatig ng bawat isa. Okay? At pangatlo, ito, ang kamalayang kultural sa lengguwahe ng katawan. Okay, so itong kamalayang kultural sa iba-ibang lengguwahe ng katawan ay maaaring kasing halaga ng pananarinari sa pananalita. Kasi ito yung dahilan kung bakit ituturo sa inyo sa school, yung katanggap-tanggap na distansya sa pakikipag-usap, and even the contact ng mata, at yung posture sa iba't ibang kultura para matanggap na ang isang ekspresyong pisikal sa isang kultura ay maaaring hindi universal, hindi man universal na katanggap-tanggap. Okay, so itinuturo yung mga yun para maihanda kayo sa mga harapang pakikipagpulong o pakikipag-meet sa mga, say for example, sa dayuhang tagatustos or consumer o miyembro ng pangkat kapag kayo naging professional na in the near future. Okay? So, itong pang-apat naman, ang pagkakaiba sa oras. Yan. So, isa pa yan, ang pagsilang ng global na kolaborasyon ay nagpapakilala ng bagong dynamic sa kasanayang pangkomunikasyon, sa pangangailangang na makipag-communicate at magbahagi ng impormasyon sa mga taong nasa lugar na may ibang zona ng oras. Okay? Say for instance, kapag ang mga tao ay nakikipag-collaborate sa mga tao sa kabilang panig ng mundo, kaya dito sa Pilipinas, kapag nakikipag-collaborate sa west part of the Philippines, ang kanilang katuwang ay malamang na nasa bahay at natutulog, samantalang sila ay nagtatrabaho sa opisina, mulat na mulat. Okay, so isa pa to sa mga dahilan kung bakit kailangan ituro talaga sa paaralan yung pangangailangan pang komunikasyon ng iba ayon sa style o estilo at kultura ng iba't ibang bansa. Okay? At yung ganitong kasanayan ay particular na kailangan, halimbawa na lang sa ating mga call center agents na nagsisilbing mga kliyente mula sa mga bansang may ibang zona ng oras. Kaya nga 'di ba may tinatawag silang graveyard shift, 'di ba?
So, ayun, yun yung apat. Ito yung apat na impact ng globalisasyon sa komunikasyon. And, ayan wait, there's more, there's 4 more. So, gusto ko rin i-share sa inyo itong impact naman ng globalisasyon sa global na komunikasyon. Okay? So, at ito naman ay ayon dito kay Danny of 2017. So, hayaan yung ipaliwanag ko muna sa inyo isa-isa. Alright. So, una, availability ng impormasyon. So, obviously, ito yung pangunahing epekto ng proseso ng globalisasyon. In fact, ipinahayag nga ng WHO o ng World Health Organization sa kanilang mga gawaing nakatuon sa kultural na dimensyon ng globalisasyon na bumababa na raw ang gasto sa impormasyon teknolohiya dahil sa pagdami ng mga negosyong nagda-deliver ng internet, satellite na television, at yung mga serbisyong mobile. Okay? So, according to WHO, naging mas madali na para sa mga tao worldwide yung paggamit ng internet at ng mga available na resources dahil sa pagbaba ng presyo ng information technologies. And dito naman sa pagsasagawa ng business, ayan, so naimpluwensyahan ng globalisasyon ang global na komunikasyon sa pamamagitan ng pag-i-implement ng mga bagong technique para sa business conduct ng mga manggagawa sa mga international na corporation. And because of that, hindi na kailangang mag-travel pa sa malalayong lugar kung kailangang, say for example, pulungin ng isang business partner sa ibang bansa. No? Kasi nga, dahil sa teknolohiya ng internet, posible na ang pagpapalitan ng mga impormasyong pang-business at ang mga video conferences virtually. So, and also dahil sa maunlad na komunikasyon na isusulong din ng mga negosyo ang kanilang mga produkto ng mas efficient na sa international na pamilihan. Okay, so dahil dito, malaki ang ipinagbago talaga ng mundo ng negosyo. And then, ang sinasabi naman dito sa ikatlo, ang kamalihang panlipunan, ang availability ng impormasyon na siyang direktang epekto ng pag-unlad ng mga sistemang global na komunikasyon ay humahantong na sa mataas na kamalayang panlipunan ng mga tao sa mundo. Kasi nga, 'di ba, dahil sa teknolohiya at network ng impormasyon, nakapagbabahagi sila ng kanilang mga opinion at pananaw. At ayun, nakakapagtrabaho sila sa mga projects at pananaliksik o research sa iba-ibang larangan. Okay, say for instance, ang edukasyon, 'di ba? Masasabi natin isa siyang sektor ng kamalayang panlipunan. Okay? Iba pang epekto tulad halimbawa ng panlipunan determinasyon ang naganap. Okay, so halimbawa sa Tunisia noong 2011, so ang kaganapang political ay doon sa lugar na yun ay inspirado ng mga opinion at political na konsiderasyon na ibinahagi sa mga social network na available sa web. So, ganun yung impact ng globalisasyon sa lipunan. Ayan. And so, based on these 3 impacts, sabi ni Mr. Danny, pinarami ng proseso ng globalisasyon ng available na impormasyon para sa mga tao sa buong mundo. Okay? At sa pamamagitan ng ng internet at sulong ng serbisyo ng mga kumpanya ng mobile cellphones ay nakapagtatalakayan ang mga tao ng mga
plano at panukala sa negosyo sa international na level, at nakakapagpalitan sila ng mga pribadong datos ng ligtas, at yung mga komunikasyong serbisyong global ay nakapag-ambag din sa pagkapukaw at pag-unlad ng prosesong politikal sa ilang estado. Kaya ayan, inisa-isa ni Danny itong tatlong mahalagang impact ng globalisasyon sa global na komunikasyon. At ayan, dito sa huli, yung pang-apat, tinutukoy niya ang pangunahing problema. At ito yung na-identify niya na nasa kabila ng mabilis, malawakan at patuloy na pag-unlad, hindi pa rin nararating ng global na komunikasyon ang mayorya ng mga tao sa lahat ng kontinente. Kasi ayon sa WHO, humigit kumulang 70% pa ng mga tao sa Africa ang hindi nakakatawag sa telephone, o kaya ay nakakagamit ng internet. So, pinupunto lamang nitong bagay na ito, nitong problema na ito na yung pangangailangan sa higit na extensive or ekstensibong aplikasyon ng teknolohiya sa komunikasyon bilang bahagi ng globalisasyon, no? So, kasi maging dito nga, sa ating probinsya, 'di ba? So, may ilang mga area ang hindi maka-access pa sa internet, na siyang dahilan ng paghihirap ng maraming mga estudyante, gayon din ng mga guro, ngayong online na online ang setup ng klase. Alright, so ayun na, that's the current scene problem na nakikita sa ngayon in terms of impact ng globalisasyon sa global na komunikasyon. Ayun, may hangganan pa rin. At ayun na pala, no. So, may tanong ka pa ba patungkol dito sa introductory part ng ating kabanata 2? So, kung may tanong ka patungkol sa konsepto ng komunikasyon at globalisasyon, kung meron ay pwede nyo siyang i-raise sa ating group chat para matalakay natin yung mga concerns and queries na yon sa susunod pa nating synchronous classes. Okay? And ayun, maraming salamat sa inyong oras at sa pakikinig. Muli, magandang araw!